Ano nga ba yung mga posibleng dahilan bakit madami ang hindi nakapasok sa first registration ng EPS TOPIK exam this year? Kung gusto mong malaman ang lahat, panoorin mo ang video na ito para sa susunod na registration ay hindi ka na mauli o madi-disqualified at may siguro mo na ang slot mo para sa exam. Kung meron mang tao na makapagbibigay sa iyo ng payo tungkol sa hindi nakapasok or na-disapprove sa registration for EPS TOPIK exam ay isa na ako doon. Dahil nangyari din sa akin yan nung unang try ko mag-register. At yung number 6 ang naging dahilan bakit hindi ako nakapasok. Na maaaring yun din ang nangyari sa'yo. Totoong nakakalungkot at nakakadismaya ito lalo na kung mahabang panahon na rin yung hinintay at paghahanda mo para lang makapag-exam. Kaya tama na nandito ka ngayon. Dahil sa video na ito, share ko sa'yo yung 10 posibleng dahilan kung bakit hindi o mahirap makapag-register para sa EPS TOPIK exam dyan sa Pilipinas. And at the same time, ituturo ko din sa'yo yung mga paraan kung paano mo mapaghahandaan ng tama ang registration para sa susunod ay masecure mo na ang slot mo. So make sure na tapusin mo itong video na ito. So without any further ado, number 1, limited slots only. Para sa kabatiran ng lahat, ang quota para sa first selection this year ay nasa 3,000 workers lang para sa manufacturing industry at 7,500 applicants lang ang pwedeng makapasok para makapag-exam. At dahil sobrang baba ng quota this year, ay ganun na lang kabilis na puto ang slots. So kung ikukumpara ito sa batch namin before, nasa 50,000 plus ang nag-take ng exam na totoong napakalaki ng difference compare ngayon. So walang kasalanan dito ang DMW kasi nagbe-base lang naman sila sa kung ilan ang kailangang workers dito sa South Korea. At alam natin na libu-libong mga Pilipino ang talagang gustong makapunta at makapagtrabaho din dito sa Korea na naging dahilan para mapabilis ang pagkapuno ng slots. So kung hindi ka pinalad na makapasok ngayon, huwag kang mag-alala kasi hindi pa naman yan yung huli. Minsan sa isang taon, 2 beses ang ginagawang recruitment ng HRDK ng mga workers dyan sa Pilipinas. At naiintindihan ko na frustrated ka. Normal lang yan at walang masama kung ganyan ang naramdaman mo. Kasi ganyan din ang naramdaman ko dati. Pero tignan mo ako, kahit ganun ang nangyari sa akin, nakapunta pa rin naman ako dito sa Korea. So ibig sabihin, may tamang panahon para sa ating lahat. Kung hindi ngayon, malay mo sa susunod ikaw naman. Subukan mo ding tingnan ang lahat ng positibo. Kung magpo-focus ka kasi sa pagiging negative at sa frustration mo, mas lalo kang hindi makakapunta dito. Kasi ako mas inisip ko na lang na advantage ko yung hindi ako nakapasok agad sa first registration dati para makapag-review pa at mas masiguro ko na makakapasa if ever pala rin ako na makapag-exam. At the end of the day, yung magiging kapalaran naman natin ay nakadepende pa rin sa kung paano tayo kumilos at mag-isip ngayon. At ito yung mga tips ko sa'yo para next time di ka na mahuli. Dapat mong bantayan ang official announcement ng DMW at HRD Korea at siguraduhin mong handa ka agad sa araw ng registration. Para magawa ito, subaybayan ang mga social media page at official website ng DMW para hindi ka mahuli sa balita at siguraduhin may backup internet connection ka para makaiwas sa delays. Kaya kailangan next time maging maagap ka na sa post ng DMW. Number 2, late registration. Gaya ng alam natin ay may deadline ang registration. Nakalagay sa guidelines ng DMW na from February 3 hanggang February 10 lang. Pero dahil sa kakaunti lang yung quota at sobrang dami ang nag-register, mabilis lang napuno yung 7,500 na applicants. Kaya parang lumalabas tuloy kahit hindi pa naman huli sana ang pagre-register mo, parang na-late ka na din kasi mabilis lang napuno. Kaya ang sekreto, markahan mo na agad sa calendar at mag-set ng alarm. Mas maaga, mas mabuti. Mas mainam kung may checklist ka rin ng mga kailangan gawin bago ang registration para hindi ka nagmamadali. Malaking bagay na alam mo na yung mga gagawin mo once nakapasok ka na sa link na ibibigay ng DMW for registration. At ito pa yung malalang naging problema ng lahat during registration. Number 3, technical errors. Marami ang nagrereklamo na hindi gumana ang website o nagka-error habang nag-register sa binigay na link ng DMW. Kaya marami din ang hindi talaga nakapasok. So sa part na to, wala talaga tayong magagawa. Dahil sa yung portal o system ng DMW for registration ay iisa lang at dahil sa madami ang pumapasok sa system nila, doon nagkakaroon ng bug or technical difficulties. So sana ito yung magawan ng paraan ng DMW kung paano ito maayos. At sa tingin ko, kung bibigyan nila ito ng sapat na panahon para pag-aralan, kayang-kaya nila itong ma-resolve agad. Para susunod ay maging smooth lang yung registration. At ito yung may papayo ko sa'yo. Iwasang mag-register sa peak hours which is nagsisimula yan from 8 AM to 12 noon. Kung kailan marami ang nag-access sa site, ay suggest din na subukan mong mag-login ng madaling araw o gumamit ng mas mabilis na internet connection. Ito talaga yung ginawa ko sa second registration ko. Gumising talaga ako ng madaling araw, nagsubmit ako ng application ko sa oras na yon at ilang minuto lang ay nakapasok ako agad. So
marahil itatanong mo kung anong ginamit ko para mag-register. Computer ba o cellphone? Kahit ano naman dyan pwede, no? Pero mas komportable kasi sa computer. At nung time na yon wala din akong computer. Kaya nanghiram lang ako sa kaibigan ko and naki-wifi lang din sa kapitbahay namin. So hindi rason ng walang magamit, no? Kailangan maging resourceful din tayo paminsan-minsan. Kasi kapag gusto natin, laging may paraan yan. At itong number 4 hanggang number 8 naman ay mga naging problema din ng marami sa guidelines na pinost ng DMW. So number 4, hindi pagsunod sa mga guidelines. So ang EPS topic ay may mahigpit na guidelines at kung hindi ka sumunod, automatic disqualified ka. Basahin mong mabuti ang instructions at huwag mag-shortcut. Mas mabuting pag-aralan mo ang buong proseso ng maaga para hindi ka magkamali. Maaga pa lang bago yung exact date of registration ay pinupost na ng DMW yung guidelines. So make sure na pag-aralan mo itong mabuti. At ito yung mga maling nagawa ng ilan. So number 5, using inactive email account. So tandaan mo ito na ang gagamitin mo para sa email ay Gmail account lang. Ito ay kasama sa guidelines ng DMW kung nabasa mo lahat. So kung hindi mo alam or hindi mo napansin, papakita ko sa'yo. Kung makikita mo dito sa required documents, nakalagay is only Gmail account is allowed for the email. Kaya kung gumamit ka ng iba, posible na ito yung naging dahilan kung bakit hindi ka nakatanggap ng email from DMW. At kapag ganyan naman, hindi na tayo magtatanong kung bakit Gmail lang, no? Basta sundin lang natin lahat ng guidelines para hindi tayo magka-problema kasi sila yung masusunod at hindi yung gusto natin. So ang gagawin mo, make sure na Gmail account na ang gamit mo sa susunod. If meron ka nang ginagamit at active naman, huwag ka nang gumawa ng iba at siguraduhin mong may sapat na storage ito para matanggap ang mga importanteng messages at mag-delete ka ng mga message sa Gmail mo na hindi naman mahalaga para mabilis mo lang makita kung may email ka nang natanggap from DMW. Make sure din na chine-check mo yung spam folder mo. Minsan kasi doon pumapasok yun. And number 6, incomplete o hindi tamang documents. Kapag nakapagpasa ka na ng application mo, hindi ibig sabihin nun ay makakapag-exam ka na dahil meron pang evaluation na gagawin sa pinasa mong application form. Kung approve ka, then congratulations. Pero kung hindi naman, malamang meron kang mali o hindi maayos na documents na pinasa. At nakalagay naman doon sa result kung bakit hindi ka na-approve. So ito yung mali ko before. Yung nai-upload kong passport ay medyo blurred at yung scanned passport size picture ko ay hindi rin maayos. At siguro may ilan din sa mga nag-register ang ganitong naging problema. So next time, bago ka mag-register, make sure na tama ang format ng yung scanned passport at passport size ID picture. Dapat malinaw at hindi pixelated. Marami ang nade-disqualify dahil sa blurred o mali ang sukat ng kanilang documents. Kaya basahin mabuti ang requirements sa official guidelines at gumamit ng scanner o high-resolution camera sa pagkuha ng scanned passport mo at picture. Siguraduhin sumusunod dito sa tamang format which is JPEG only at tamang sukat din bago i-upload. At ito yung halimbawa na binigay ng DMW. So yung may check dyan, yan dapat ang magawa mo. Lalo na yung size at kailangan bago yung picture mo. Then sa passport naman, kailangan malinaw. No discoloration, ibig sabihin kulay blue lang siya. Tapos walang signature. At ito pa yung common na pagkakamali ng iba, lalo na kung nagmamadali sa paglalagay ng mga information sa form. So number 7, wrong information. Simple lang ito pero isa sa pinakakaraniwang dahilan. Ito yung mali ang spelling ng pangalan dahil sa na-typo or maling passport number. So kapag ganyan, automatic disqualified ka na. Kaya dapat i-double check mo muna ang lahat bago pindutin ang submit. Kasi kapag naipasa mo na yan, hindi mo na siya mababago pa. Kaya bukod sa mabilis kang mag-fill up, dapat sigurado ka din na tama lahat ng nilagay mo. Kasi anong sense ng pagiging mabilis mo kung mali naman yung pinasa mo, diba? And number 8, delaying payment. Meron pa akong nabalitaan na nakapag-register siya pero hindi naman agad nakapagbayad. At dahil dito, nawala siya sa listahan. So bakit ganun? Obvious naman siguro, no? Kasi ang DMW, malamang sa malamang ang unahin talaga nila is yung nakakapagbayad agad. At paano ka makakapasok agad kung hindi ka pa naman nakapagbayad? So kailangan maganda ka na agad ng pambayad mo bago pa mag-register para maiwasan ng delays. Make sure na alam mo ng tamang payment method at tandaan mo na may deadline ang pagbabayad. Kaya huwag itong ipagpaliban para hindi masayang ang slot mo. And number 9, slow internet connection. So walang kwenta ang mabilis mong kamay kung mabagal naman ang internet connection mo. Kaya mahalaga din na may handa mo ito bago pa ang registration. Maghanap ng stable na wifi o gumamit ng mobile data kung kinakailangan kasi mas mabuti kung may backup ka in case man na magka-problema ang wifi connection mo. At kung data ang gamit mo at yung lugar nyo is medyo mahirap makasagap ng signal, ay kung kinakailangan pumunta sa isang lugar na may mas maayos na connection upang maiwasan ang disconnection sa kalagitnaan ng
ng registration. And bago tayo pumunta sa number 10, kung sa tingin mo ay nakatulong ito sa'yo, malaking tulong din sa akin na pindutin mo yung like button dyan sa baba at pati na rin yung subscribe para may recommend pa ni YouTube itong video na ito at dumami pa ang matulungan natin. And number 10, lack of preparation. Ang iba nagulat na lang na sarado ng registration kasi hindi nila sinundan ang updates. Ang gawin mo, sumali sa mga Facebook groups at sumubaybay sa official page ng DMW which is EPS DMW Official para updated ka palagi. Huwag umasa lang sa mga kakilala mo. Siguraduhin mong nanggagaling sa official na sources ang impormasyon na tinatanggap mo para hindi ka magkamali at pwede ka rin mag-subscribe sa newsletters ng DMW para hindi ka mahuli sa mga balita. At kung hindi ka man nakapasok sa registration ngayong 2025, huwag mawalan ng pag-asa dahil hindi pa naman ito yung huling registration. Nabalitaan ko nga yung iba sa inyo nawalan pa ng trabaho dahil lang dyan. Yung iba nag-leave pa. At totoong nakakalungkot din dahil sa nasayang na sakripisyo mo. Pero anong magagawa natin? Hindi mo naman ginusto yan. Pero wala din naman tayong kontrol sa nangyari. Kaya siguro meron tayong kasabihan na better luck next time. Kaya kung ako sa'yo, gamitin mo itong advantage para siguradong makapasok ka na next time. At habang hinihintay mo ulit yung susunod na registration, tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-aaral mo. Pero kung ayaw mo na talaga, nasa sa'yo naman yan. Choice mo naman yan at hindi lang naman Korea ang may magandang opportunity para sa mga gustong magtrabaho overseas. Pero tatandaan mo na hindi ang isang pagkabigo ang magtatakda ng iyong kinabukasan. Marami pang opportunity ang darating. At ang mahalaga ay matuto ka mula sa iyong mga pagkakamali at paghandaan mo ng mas mabuti ang susunod na pagkakataon. Patuloy mo pa rin sanang abutin ang iyong pangarap na makapagtrabaho dito sa Korea at siguraduhin mong mas handa ka na sa susunod. Fighting lang mga chinggo at para bumalik ang motivation mo sa pag-aaral, panoorin mo na rin ang video na ito dahil makakatulong ito sa iyo para muli kang ma-motivate at ma-inspire sa pag-apply mo dito sa Korea. So magkita-kita ulit tayo sa video na ito and thank you for watching.